Hello! Welcome to AB's Vlog! For today's video, gagawa tayo ng dynamite. Ito po yung ating mga sangkap na gagamitin. Meron tayo ditong magic sarap, not sponsored, paminta, sibuyas, bawang, asin, carrots, Edin cheese, syempre not sponsored guys, yung ating 1/4 na giniling. Hindi rin po mawawala itong ating lumpiang wrapper, itlog, at yung ating siling green or siling haba or sigang. Kayo na po bahala kung ano po yung tawag niyo dyan. So, ito na po yung ating mga sangkap guys. Kompleto na po yung ating gagamitin para sa ating dynamite. So, tara guys, pwede na po tayong mag-umpisang magprepara ng ating mga gagamitin. So, dito guys, unahin natin hiwain itong ating carrots. Tanggalin lamang natin yung magkabilaang dulo. Syempre, babalatan din po natin yan gamit yung ating peeler. Maganda po talaga gamitin yung ating peeler guys kasi para kumbaga, di ba? Kumbaga, manipis lang po talaga yung matatanggal sa ating carrots. Hindi po masasayang yung iba. So, ayan. Balat-balat muna tayo. After natin balatan yan, syempre, hihiwain natin yan. Hiwain natin siya sa 4, guys. 4. Hindi lang 4. Pagkatapos natin hiwain sa 4, hiwain pa ulit natin. Ayan. Tapos, isi-set aside lang natin yan. Mamaya na natin yan hihiwain ng pino or cubes. Basta mamaya na po natin itutuloy yung paghihiwa ng ating carrots. After po natin mahiwa itong ating carrots, isusunod na rin natin itong ating Edin cheese. Hindi rin po yan sponsored guys. Gumamit tayo dito ng Edin cheese kasi masarap po kasi yung Edin cheese guys. Kumbaga malinamnam siya. Basta para sa amin swak po yung lasa ng Edin cheese. Kaya yan po yung ginamit namin. Hihiwain lamang natin ito guys ng pahaba. Ayan guys, tsatsagaan natin hiwain yan. Hiwain natin ng pahaba, hindi siya kanipisan, hindi rin po kakapalan. Sakto lang guys, para makagawa naman tayo ng marami. So ayan, 2 cheese na maliliit po yung ating gamit dyan. Pararamihin natin yan guys. So ito na po yung ating last na hiwaing cheese. Lalagay lang natin yan dito sa ating platito and set aside for the later. Sunod na po natin itong ating siling haba or siling green. Kayo na po bahala kung ano po yung tawag nyo dyan. Syempre guys, gagamit tayo ng gloves. Kasi alam nyo naman po, kahit sabihin nila, "Uy, hindi naman maanghang yan." Maanghang po guys yung siling green. Lalo na po kapag wala po kayong protection sa kamay, hindi kayo naka-gloves. Ako guys, hindi po kayo patutulugin, magiging uncomfortable po kayo sa mararamdaman nyo sa kamay nyo dahil umiinit po siya. As in, at tumatagal po siya, matagal niyo siyang mararamdaman na umiinit yung kamay niyo. Kaya para safe po, gumamit tayo ng gloves bago po natin tanggalin yung gitna or yung buto ng ating siling green. So, ayan po, iisa-isahin natin yan guys. Pagtsatsagaan po natin yan nang sa ganun, meron po tayong masarap na ulam or masarap na merienda mamaya. So, ayan. Safe na safe talaga yung daliri natin dyan guys. At isa pa, pag meron po kayong gloves, mas mabilis po yung pagtanggal ng buto ng ating siling green. Siya nga pala guys, pagpasensyahan nyo na po yung aking boses. Medyo namamalat po ang lola nyo ngayon. Pero, go pa rin. Ayan. Sige, tsaga-tsaga lang muna tayo guys sa pagtatanggal ng ating buto ng siling green. Matatapos din tayo dyan. Nakakadalawa na po tayo. Syempre, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Biglang dumami. Ilan na lang? Isa na lang at matatapos na tayo sa pagtatanggal ng buto ng ating siling green. So, ayan po guys. Matatapos na yung ating pagtatanggal ng buto ng ating siling green. Pwede naman po tayo mag-proceed sa iba pa nating mga sangkap na gagamitin. Isunod na po natin itong ating nag-iisang itlog. Yes po, isang itlog lamang po yung ating gagamitin dito sa ating gagawin na dynamite. Syempre po, hindi po natin babatihin yan dahil gagamit po muna tayo ng food processor. So, ayan, kinuha ko po yung karne and then, biglang
nagbago yung isip ko. Hindi pala, unahin pala natin itong ating carrots. So, ayan, ilalagay natin itong ating carrots, tatakpan, and then, ayun, may naalala na naman ako. Isunod na pala natin itong ating sibuyas. Siyempre, pag sinunod natin yung sibuyas natin, sunod na rin natin itong ating bawang. Ayan po, tatakpan na natin. Totoo na to guys. Totoo na po talaga ito. Simulan na po natin yung food processor ng ating mga sangkap. So, ayan po. Huwag po natin ituloy-tuloy guys. Baka naman kasi sobrang madurog. Ayan, sakto na yan. Isunod na rin natin ilagay dito yung ating 1/4 na giniling. Yung ginamit pala natin dyan guys is pork. Pork giniling po yung ating gagamitin dito sa ating gagawing dynamite. After nyan guys, pwede na po tayo maglagay ng ating mga pampalasa katulad ng ating magic sarap, paminta at asin. Pero lagi ko pong pinapaalala sa inyo na sa paglagay po ng ating mga pampalasa, nakadepende po yan sa inyo. Pwede po kayong magdagdag, pwede po kayong magbawas. Dahil katulad po ng lagi kong sinasabi, magkakaiba po yung ating panlasa or tapang ng ating panlasa. So, ayan guys, ipo-food processor ulit natin yan. Saglit lang po yan. Parang 1, 2, 3, at tapos na po. 3 ikot po pwede na. After nyan guys, may ilalagay pa po tayo. Pinakalas na ilalagay natin dyan is yung ating nag-iisang itlog. Ayan guys, ilalagay na natin itong ating isang pirasong itlog and then papaikutin ulit natin yan ng very light lang po. So ayan, 1 ikot, 2 ikot, 3 ikot, and tapos na po. So, ito guys, ready na po yung ating ipapalaman sa ating ceiling green. Pwede na tayo magsimula maglagay dito sa ating ceiling green nang sa ganon, makagawa po tayo ng ating dynamite. Ayan, dahil po masipag po ko, hahaluin ko po muna ng saglit lang yan. Tapos, eto na po, mag-start na po ako maglagay ng ating giniling dito sa ating dynamite. Kayo na rin po bahala guys kung gaano po karami yung gusto nyo ilagay dyan sa gitna. Kung gusto nyo po marami, pwede po kayong magdagdag. Kung gusto nyo po ng tama lang, pwede din po kayong magbawas. Siyempre guys, after natin malagyan ng giniling yung gitna ng ating ceiling green, maglalagay na rin po tayo ng cheese. Dahil nga po, konti lang po yung ating cheese, 1 piraso lang po yung ating ilalagay dyan. Para mas marami pa po tayong magagawa. After po natin malagyan ng cheese, babalutin na po natin yan dito sa ating lumpiang wrapper. Dahan-dahan ako sa pagbabalot dyan guys kasi gusto ko mahigpit. Kasi baka mamaya pag prito natin, humiwalay na yung ating sili sa ating lumpiang wrapper, diba? Tapos guys, gumamit lang tayo dyan ng tubig para yan yung ating magsisilbing pandikit dito sa ating lumpiang wrapper para lang siya magsara. Dahil nga po wala na tayong itlog, tubig na lang po. Pwede naman po yun. So, ayan. Yan yung ating second batch ng ating sili, ng ating dynamite. Ayan. Guys, kung nakikita nyo, napaka-yummy. Ilalagay lang natin ulit yan sa lumpiang wrapper. Tsatsagaan lang natin ng balot, same process po, hanggang sa matapos po natin balutin itong ating dynamite. O diba, pinakita ko pa talaga sa inyo guys. Proud na proud ako. O, diba? Proud na proud talaga ako, guys. Nakagawa tayo ng dynamite ngayon. Alam ko naman, siyempre, yung iba sa inyo, marami na po talagang marunong or madali na po para sa inyo gumawa ng dynamite. Pero nakakatuwa lang po. Kasi po, ako, first time ko pa lang po gagawin itong dynamite. And I want to share it with you guys. So, ayan po, napakatyaga ko lang talaga dyan kasi iniisip ko mamaya, kakain ako ng marami.
Ayan, madami-dami na po yung ating nagawa, guys. Pwede na po tayo magsimulang magprito. So, dito po sa ating instant na mainit na mantika, ilalagay na natin isa-isa itong ating ginawang dynamite. Syempre guys, laging paalala ko po sa inyo, mag-ingat po kayo lalo na po mainit yung mantika. Mainit yung ating kawali, kaya doble ingat po tayo kapag tayo po ay nagluluto. Ayan guys, habang nag-aantay po pala tayo na maluto itong ating ginagawang dynamite, kami po pala ulit ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming mumunting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. At kung nagustuhan niyo po yung aming video, please like, comment, subscribe, and of course guys, please don't skip ads. And also, hit the notification bell nang sa ganun po is ma-notify po kayo sa aming mga bagong upload na video. So, ayan guys, babalik na rin na natin. Back to cooking ulit tayo. Babalik na rin na natin yan. Paikot-ikutin na natin yan sa mantika hanggang sa maging ganito. Maging golden brown na siya. Pag nag-golden brown na, pwede na po natin yan hanguin. At eto na po ang ating dynamite. Ready to serve, ready to eat. Kung nagustuhan nyo po guys yung ating recipe, pwede na po kayong magsimulang gumawa ng inyong dynamite. Thank you for watching!